So ngayon may mga katulad ni Daddy Frankie, ni Franco, ni Alde na tumutulong sa mga ganitong tao. Iko-questionin nyo pa dahil kumikita, dahil vlog. Hmm. Kung hindi po nila ipa-vlog yan, di ba? Dito talaga sa SOCMED, no, hindi maiwasan yung makikriticize ka, maku-question ka doon sa hangarin mo, kung tumutulong ka man, di ba? Kung nagpapasaya ka man, nagsishare ka ng information, nagsishare ka ng gala mo, nagsishare ka ng mga alam mo. Meron at meron talagang papatikos or pupuna, which is normal naman. Talaga, hindi naman natin talaga napiplease ang lahat. No? Hindi naman natin napapasaya yung lahat ng manunood sa atin. May mga nanonood sa atin na nagugustuhan, nawiwili, natutuwa. Meron din mga nanonood, no, na gusto inisin yung sarili at magalit sa'yo. Na hindi mo naman sinabihan na manood, di ba? Wala ka namang invitation na binigay sa kanila. Pero nanonood, tapos magagalit sa'yo. So, bakit ko po to nasasabi? Kasi meron po tayong mga re-reactionan, dalawa po, na mga nag-comment, no? Na parang, ewan, ano yung purpose, no? To express what they feel, maybe, no? Pwedeng ganun. At meron naman na gusto lang manira or manggulo. So, maraming reason kung bakit nila ginagawa yan. But, for those na medyo nabatikos or sila yung mga pinantungkulan, unawain nyo pa rin po. No? Unawain nyo po kung ano yung gusto nilang sabihin. And if you think it is relevant, di ba, pwede nyong baliwalain. Pero kung yan, at least, makakapagbigay sa inyo ng idea on how to improve yung mga ginagawa ninyo, why not? Di ba? Pakinggan, intindihin, alamin. Pero kung ang purpose lang talaga mang-bash, manggulo, well, hindi nyo po dapat yan didikipin. At hindi nyo po dapat yan binibigyan ng pansin. Wala pong problema kung yan ay babasahin nyo o hindi. Ang mahalaga po rito, alam po natin lahat na hindi po lahat ng nanunood, nakikinig, nagmamasid sa atin, nagugustuhan tayo. Lagi pong merong ayaw dyan. Automatic na po yan. No? Dahil pwedeng naiinggit, di ba? Pwedeng manira lang, pwedeng manggulo, no? Without any reason. Yun lang po yung gusto nila, magpasikat, magpapansin. Okay? So, hindi po mawawala yan. Kaya dapat yun po ay alam natin at ready tayo sa mga ganun. Okay? But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. Pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo. Walang personalan. Matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Okay. So, simulan natin dito. Sa nag-question na naman kay Daddy Frankie. Hindi natin alam kung legit tong account na to or dami na naman to. No? Ako po hindi masyadong pumapatol sa mga ganito. Ang sa akin lang kasi kaya ako pinapatulan ngayon to because okay, para i-content. Kasi yan ang iisipin ninyo. And at the same time, no, para po maipaliwanag. Bigyan po natin ng further explanation based po sa naiintindihan natin at nauunawaan natin sa nangyayari sa Pilipinas. No, yun po yung main reason. Ngayon, para magka-content, sama na natin yun. Kasi yun naman yung isipin ng kasi. Tulad ng sasabi ko, hindi po lahat napiplease natin. Okay? Depende po yan sa man. Okay, puntahan po natin itong comment ng si Che, 0672 na to, about kay Daddy Frankie. Ang pagtatayo ng mental facilities, dapat may doktor at nurses na kasama sa loob ng facilities. Dapat may permit kung talagang bukal sa loob ni Frankie ang tumulong sa mga may depression. Dapat hindi sa bahay niya dinadala sa mental po or sa DSW. Di po sila po ang nakakaalam kung paano ang tamang pag-handle sa mga taong PWD
or depression at dapat hindi niya binibidyo, upload sa SOCMED para kumita. Kaya lang naman niya kinukupkop dahil ginagamit niya para kumita siya. Okay. So, malupit yung sinabi ni Che. No? So, Madam Che, well, at least, di ba, you share this kind of thoughts. Kasi maraming ganyan yung iniisip sa inyo. Okay, bago po tayo magpasimula, yes, ang charity vlogging ay kinukundina ng iba yan. Because they are saying na may mga rules na nababiolate, no? Government rules. Because you're exposing yung kahirapan ng ating mga kababayan at pinagkakakitaan. Okay. So, sige, sabihin natin gano'n. Ganon yung gusto ninyong ipa-implement. So, ayaw po ninyong pagkakitaan ng mga vloggers na to yung mga tao yan. So, unang-una po, bakit sila pumayag? Yan po yung una nating tanong. Bakit po sila pumayag? Katulad, sige, anhin natin si Oliver, no? Kay Daddy Frankie. Kasi yun yung talagang maraming naka-appreciate kay Daddy Frankie. Sige, sabihin na natin. For 20 years po, bakit po walang DSWD na lumapit or any agency of the government para po tanggalin si Oliver doon sa kanyang pinasadlakan? Bakit walang kumausap sa mga kapatid? Bakit walang umalap? Sige nga po. Tayo magsimula. 20 years po, imposibleng walang nakapansin niya. Imposibleng within that place. Walang nakakaalam. Di ba? Sige. May mental facilities tayo. Correct. Totoo po yun. Di po ba nung kinuha si Oliver, ano bang ginawa? Nilinisan muna. Yung itsura ni Oliver na yon sa tingin ninyo, pag-aaksaya ng panahon na kung sino man sa government agency natin? Sige nga po. Sige, sabihin na natin, blinag eh. Diba? Na-vlog, kaya nililinis nila. Sige, nandun na tayo. Pero ano po ba ang reputasyon na meron si Daddy Frank before pa po siya nag-vlog? Di po ba tumutulong na siya? Ngayon, sige, sabihin pa rin natin, blinag, nakita. Nung nakita po ba yan, sure ba si Daddy Frankie na siya ay kikita kagad kay Oliver? Di po ba? Paano po tayo nakasiguro nakikita kagad dyan? At nung kumita ba si Daddy Frankie, sinolo niya po ba yung kinita niya? At nung pinakita ni Daddy Frankie, may mga kababayan po tayong willing at kusang loob na tumulong. Di po ba? Hindi po yung kinaawaan, yun po yung nakita nila na sitwasyon na kailangang tulungan. Kasi hindi gumagana yung sinasabi ninyo, DSWD, madam. No? Or yung mga ahensya ng gobyerno natin na may kakayanang humawak niyan. Kung yan tinurn over, halimbawa lang, no, nakita ni Daddy Frankie ganun yung sitsura. Tinurn over sa DSWD. Sa tingin nyo, ano po yung kinahantungan ni Oliver? Maaalagaan po ba siya? Matututukan po ba siya? Dahil yung itsura ni Oliver ay kailangan talaga ng special attention. Di po ba? Oo, meron tayong mga mental facilities. May mga doktor tayo, may mga nurses tayo. Nakita niyo po ba kung ano yung sitwasyon ng mga taong nasa mga ganyang institusyon, lalo na't naka-public hospital, public facilities for mental deficient na mga kababayan natin? Hindi ko po minamaliit, no? Pero kulang po yung facilities at kailangang tutukan ng kamag-anak. Yung case po ni Kuya Oliver, sinukuan na nga po siya ng mga kamag-anak niya dahil 20 years nang
kulong eh. Di po ba? Example pa lang po yan. And pinapadoktor ni Daddy Frankie yung mga yan. Di ba? Kinagastusan, pinipila, pinagpupuyatan. Kaya po bang gawin ng ating ahensya ng gobyerno yan? Kaya siguro kung sa kaya, but they can, you think, dedicate certain personnel para sa mga katulad ni Kuya Oliver. Sasabihin lang, kulang sa facilities, kulang sa manpower. Then, so paano po yun? Di mo ba? Paano po yun? So, ngayong may katulad ni Daddy Frankie na tumutulong, questionin niyo, sasabihin niyo pinagkakitaan. Hindi naman tinanggi ni Daddy Frankie yan eh. Diba? Na pinagkakitaan yan eh. But, saan po ba napupunta? Oo, mayroong percentage doon si Daddy Frankie, pero yun po ay bayad din naman, no? Sa mga taong kasama niya, sa mga napaplag, sa mga editor. And meron siyang mga sponsor na nagbibigay doon sa mga taong yun. Bakit sila nagbibigay kay Daddy Frankie? Kasi mas may tiwala sila na makakarating doon sa dapat pagbigyan yung mga binibigay nila. Diba? Nakakatulong. Hindi pa po ba sapat yun na nakakatulong? Sige, sabihin na natin kumita. Pero nung kumita siya, mayroon siyang natulungan. At yung kinita niya, binabalik niya doon sa mga natutulungan niya. Hindi po ba? Hindi na lang po ba tayo maging masaya sa kanila? No? Kasi may doktor. Family doctor pa nila na tumitingin. Ano lang ang ginagawa nila, Daday Frankie? Pina-implement religiously, no? Strictly yung sinasabi ng mga doktor sa mga DSWD or sa mga hospital natin, especially if you're in public. Nagagawa po ba yun? Ano po ni Ranason? Kulang sa budget, kulang sa personnel. So, paano po yun? Given na sa case ni Kuya Oliver, diba? Walang kamag-anak. Kailan lang lumabas yung mga kamag-anak? Nung umu-okay na at nakita na si Oliver. Pag sa DSW, diba? Or sa any government agency natin, may ganon. Pag sinabihan na nandirito yung kamag-anak nila, diba? Nagtuturoan kayo. Hindi ko po nila lahat. Doon po tayo sa sitwasyon ni Kuya Oliver. Di mo ba? So, Ma'am Che, no? Or sir man kayo, or lalaki man kayo. Yan po yung reason kung bakit maraming nakasupport sa mga katulad nila Daddy Frankie na may intention talagang tumulong sa mga kababayan. So, it's good na nagko-question kayo ng ganito. But, para sabihin na kaya kinukup yan para kumita lang, hindi naman po ganon. Hindi naman po ganon. Aminado naman kaming lahat, ako, na kumikita talaga. Pero, yung kinikita ba, sinasarili lang ni Daddy Frankie? At bago kumita yan, marami nang nilabas na pera si Daddy Frankie or tulong sa mga yan without expecting na sila ay susundan, susubaybayan, or papansinin ng mga viewers at ng mga sponsor. So, ganun po yun, madam. No? So, doon nyo po makikita na ang pagtulong talaga ang priority ng mga charity vloggers na katulad Daddy Frankie, Tekram, o ni Ate. No? So, ingat-ingat po no, sa pagsasabi. Kasi, yung point na gusto ninyo, hindi nga po nangyayari eh. No? Dahil gusto nyong ibigay sa kinauukulan sa gobyerno yung responsibilidad. Tama po yun. Kasi responsibilidad po tayo ng gobyerno dahil nagbabayad tayo ng tax. Diba? Tambay man o hindi, nagtatax tayo dahil sa kumakain tayo, bumibili tayo, so may tax.
What more pa yung mga nagbabayad? Pero, naibabalik pa po ba ng tama sa atin, Madam? Hmm, parang hindi kayo aware sa sistema ng gobyerno natin, no? Panahon ni BBM, even before, di ba? Kaya nga po, di ba, may mga foundation yung ibang mga TV station o network station, di ba? Kasi nga, marami tayong mga kababayan na neglected, especially those with mental issues. Di ba? So ngayon may mga katulad ni Daddy Frankie, ni Franco, ni Alde na tumutulong sa mga ganitong tao. Iko-question ninyo pa dahil kumikita, dahil binablog. Hmm. Kung hindi po nila iba-vlog yan, di ba? Sino po ang tutulong, no? Sa mga yan. Kasi hindi lang naman nabubuhay sa revenue yung mga channel nila ng mga vloggers na yan, mga charity vloggers na yan. Diba? May katuwang na mga sponsor yan. Oh. Kumbaga, nananawagan din sila ng pwede pang tumulong na magtitiwala sa kanila. Di po ba? At nakikita naman po yun dito sa mga charity vlogger. All accounted yung perang binibigay sa kanila. Ngayon, kung ang tatargetin ninyo dahil kumikita sila, may revenue sila, normal po yun. No? Pinagtrabahuan din naman nila yun. Oh. Di ba? Sabihin nyo, pinagtrabahuhan yung kahirapan, hindi naman po nila i-vlog yan kung ayaw. Di po ba? Oh. Pumapayag po sila eh. Hindi nila ina-abuse yung kahirapan ng mga tao. Di ba? Kasi sinasabi naman nila, pinapaalam nila na naka-video kung okay lang. Kasi kung hindi naman, hindi nila i-video yan. Di ba? Nandoon pa rin po yung consent ng mga tao. Okay, so doon po, no, sa mga katulad ni Ma'am Che, okay lang po na sabihin niyo sa loob niyo, pero pag-isipan niyo rin po yung mga bibitawan niyo sa inyo. Okay? Hindi ko po sinasabi na tama lahat ng ginagawa ng mga charity vloggers. Pero yung the way sila tumulong at yung sincerity nila po tumulong, yun na lang po yung tingnan natin. Kasi may nasasagip naman silang mga kababayan natin na hindi natin magawa. Sila ay may capability at may suporta galing sa kanilang mga sponsor. Di ba? So, hayaan na lang po natin sila. Bakit tikusin po natin kung talagang namimera lang sila? Wala akong problema yun. Pero sa kaso ni Daddy Frankie and the rest, nila Tekram, para sa akin po, hindi naman sila basta-basta na lang nagbablog ng mga ganitong tao kung wala sa puso nila yung pagtulong. Okay, so yun lang po at maraming salamat.